Ito yung gustong gusto ko sa motor na ito, yung pagka-tipid niya sa gasolina. Okay, so yun, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon, for today's video, why so yun, pag-usapan natin yung ownership nitong 8 years ownership simula nung nabili ko. Di-discuss natin kung ano-ano yung mga na-experience ko at mga napalitan dito sa aking motor. Dami nakatigil na mot-mot. Bakit? Year 2016 or 17 ko ito nabili. Hindi ko na matandaan, basta ganong 2016, 2017 ganon. So yun, nabili ko siya sa halagang 30k. Opo, second hand lang kasi ito nung nabili. Porque malalaki sila ginagawa ng asal. So yun, balik tayo sa motor ko. Wala na naman ako sa aking sinasabi. Lagi na lang pagka ganun ako nagdi-discuss ng laging may mga asungot. So 8 years na sa akin. So bale sa silang ko ito nabili. So second hand. Pero so yung unang-una kong pinalitan nung ako nabili ko ito, itong crankcase ay basag. So yun yung kauna-unahan na gasta ko dito, kasi nga ay basag. Hindi ko siya napansin kasi nasa ilalim. Tapos so yun, mga nagalaw ko dito, manabela. Tapos yun, visor. Pero ito, palit na ito isang buo kasi nakakastente nga tayo. Pero nung nakuha ko ito, ito lang, itong mismong head lang, walang siyang kasamang visor. Kaya yun yung aking dinagdag. So ito yun, binili ko siya. Tapos mga napalitan, mga yung wear and tear na lang ng motor na ito. Gulong, kadena, brake pad. So ang pinakamadalas kong issue noon dati ay itong brake niya sa unahan. Lagi itong nakailang palit ako bago ko napatino. 3 nakailang palit ako. Sunset. Kasi ito ay hindi na stock ng aking SA ang itong brake to, kasama ang ito ay pang Mio Sporty na. Kaya hindi na siya stock ng aking SA kasi nga yun yung naging sira noon. Nabasag yung dito, salamin, yung sa may brake fluid. Di ba may pinakasalamin yun sa sulok, nag-crack. Pag naulan, nagkakatubig. Kaya yun yung unang palit. Tapos padalwa, same pa din, ganun pa rin. Tapos patatlo, ayun, ito na, okay na siya. So bali ang padalwa din pala, nasira yung brake pump niya. Kaya pinalitan ko na isang buo. Kasi mura lang naman, magkano? 300 kasi siya nabili. 300 o wala pa, ganun. Tapos yun, wala na.
gulong na lang, gulong, mga wear and tear nga niya na napalitan. So sa 8 years na yon, wala naman ako naging sakit sa ulo. Pinapara na rin ng mga truck. Hanggang ngayon goods na goods pa rin siya. Sa gas consumption naman ito, nagsasabing 150 na malakas daw, pero sa akin naman hindi. O siguro hindi porke essay sa essay pare-parehas na yung gas consumption na kinukuha ng motor. Kasi sa akin ito ay napakatipid. Pero yung 100 ko, kaya niyang mag 3 balik mula aga hanggang dito sa Tuwi. 3 balik yun Tapos 20 almost aga hanggang dito sa Tuwi, doon sa aming pinagtitindahan ay 20 kilometers. Unang ko namin kinumpit ko siya. So balikan na kumonsumo sa 40 kilometers, kaya ang one way 20 kilometers, kaya 3 balik ang 100, pwede ko yun 60 kilometers ang 1 litro o mahigit pa, kasi hindi ko siya sinasagad. Kaya ganun na lang ko dito ang pag-aalaga. Buhol-buhol pa. Ito lang talaga, hindi ko pa napapalitan cover ng upuan. Overall itsura niya, diba? Amusin. Okay, so yun, hindi ko na ituloy yung kahapon kasi ginabi na kami. So ito mo, kahapon, ito pa yung gas ko kahapon nung papuntang Tuwi. Tapos nakauwi kami, tapos yun, babalik ulit ako ng Tuwi, diba? Sa halagang 100 yan. Kaya talagang gustong gusto ko ito. Ito yung gustong gusto ko sa motor na ito, yung pagkatipid niya sa gasolina. Anyway, so grabe yung, kung kayo aware sa mga sa TikTok o sa Facebook, diba? Yung mga pag nag-i-scroll ako ng Facebook o TikTok, yung mga nakikita ko sa aking wall, puro landslide plus flood, mga gumuhong bundok. Yun, grabe yung mga nangyayari ngayon, diba? Talagang iba na ang panahon ngayon. Tapos ngayon may oil spill, kaya yung mga ibang lugar bawal ang isda.
Siguro pwede yung isda, tubig tabang, pero yung tubig dagat ay kwan muna, pass muna para sa ating kalusugan. Tapos yung ano pa, tapos baboy, meron din, may sakit na naman na kumakalat ang baboy, kaya ilang araw na pala dito sa may paliko, kaya may bantay na dito na animal quarantine dahil may sakit na naman na kumakalat ang baboy. Kaya dito sa ibang lugar mababa ng presyo ng baboy. Dati ang tataas ang presyo, ngayon anong bababa na. Kaya ingat-ingat sa mga kakainin nating isda, kakainin baboy. Siguraduhin natin talagang fresh ang ating bibilhin. Talagang napakadelikado niyan sa ating katawan pag nakain natin.